Humarap at naghain ng kontra salaysay sa Justice Department si Vice President Sara Duterte para sa reklamong inihain laban sa kanya ng NBI. Giit ng kanyang kampo, mabigyan ng due process ang bise, bagay na tiniyak naman ng DOJ. At nakatutok si Salima Refran. Alas 2 ng hapon humarap sa Department of Justice si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga reklamong grave threats at inciting to sedition na inihain laban sa kanya ng NBI. Nag-ukat ang mga reklamo sa online press conference ng bise noong isang taon kung saan nagbitaw ng mga maanghang na salita si Duterte matapos i-cite in contempt at idetene sa kamera ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Naghain ng counter-affidavit si Duterte at hiniling na ibasura ang mga reklamo laban sa kanya. Do you expect due process po sa mangyayari? Sabi ng mga abogado ko, wag daw ako magsasalita. We expect due process not just for the Vice President, pero kahit sino man lang na dumadaan sa preliminary investigations. Tinayak ng Justice Department na bibigyan ng bise ng lahat ng pagkakataong sumagot sa mga reklamo. Anila, susuriin ng mga prosecutor ang mga ebidensya para masigurong mayroong prima facie evidence of reasonable certainty of conviction bago umusad ang kaso. Due process, no problem with due process. Everything, we respect the office. Alam mo naman that's the most important. Inaasahang maghahain ng sagot ang NBI. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Iaapela ni Pasig Congressional Candidate Christian Sia sa Comelec and Bank ang pag-disqualify sa kanya ng Comelec 2nd Division. Giit ni Attorney Sia, walang probisyon sa Safe Spaces Act tungkol sa grounds for disqualification ng isang kandidato. Ang naturang batas ang ginamit na basihan para i-disqualify si Sia dahil sa biro niyang alok sa mga solo parents sa isang kampanya. Sabi pa niya, pinakamabigat na parusa ang disqualification para sa isang kandidato kaya dapat ay mabigyan din daw ang basihan para rito gaya ng vote buying. Idiniin niyang maaari pa siyang iboto. Sakali manalo, sinabi na ng Comelec na hindi siya ipoproklama hanggang walang final resolution sa kaso. Until mag-decide po ang Comelec and Bank na tayo po ay diskwalipikado, doon lang po magiging final po yun. I-sustain man ng NBank ang decision ng 2nd Division, pwede pa rin naman po tayong umakyat hanggang sa Supreme Court. Fanboy moment is real para kay Alden Richards nang personal niyang ma-meet ang Hollywood icon na si Tom Cruise. Nagkaroon pa ng interaction ng dalawa sa red carpet. Sinabi ni Alden kay Tom na siya ang reason and inspiration kung bakit wala siyang stunt double sa kanyang action scenes. At si Tom din daw ang dahilan kung bakit gusto ni Alden na maging reservist ng Philippine Air Force. Ang lucky moment ni Alden naganap sa South Korea para sa premiere ng pelikula ni Tom na Mission Impossible: The Final Reckoning. How I look up to Tom Cruise being one of the best action stars of all time, and hopefully one day I can be like him. Sobrang idol ko yan sa lahat ng mga ginagawa niyang pelikula. Iniimbestigahan ng GMA Network ang napaulat na cybersecurity incident sa kumpanya. Base sa pagsusuri ng GMA, low value at walang sensitibo, personal o confidential na informasyon na nakapaloob sa data na naapektuhan sa insidente. Patuloy na nakikipagtulungan ang kumpanya sa technology partners nito at nananatiling committed sa pagtataguyod ng integridad at seguridad ng operasyon nito. Hindi matatawaran ang sakripisyo ng mga ilaw ng tahanan. Gaya ng isang single mother sa Pateros. Sa kabila ng kanyang karamdaman, patuloy siyang naghahanap buhay para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Kaya ngayong papalapit na Mother's Day, nais bigyang pugay ng GMA Kapuso Foundation ang kanyang pagsisikap para sa kanyang pamilya. Kaya sa mga katulad kong isang ina, pati na rin sa mga tumatayong ina, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Gamit ang hiniram na bisikleta, araw-araw, kumukuha ng panindang balut ang single mom na si Chinami sa kanilang lugar sa Pateros. Kasama ang anak, 8 taon na siyang balut vendor at kada araw
300 piso ang kanyang kita. Kulang na nga ang pantustos sa 4 na anak. Nadagdagan pa ang kanyang gastusin dahil sa kanyang idiopathic seizure disorder. Bigla na lang siya nangingisay naninigas. Isang itim na yung kamay niya. Pag sinabi kasi nating idiopathic, ibig sabihin hindi natin alam ang dahilan. Ang seizure naman o ang tinatawag na convulsion ay simptomas kung saan maraming ipinapakita yung pasyente, gaya kunwari ng panginginig ng kamay, ng mukha, pabago ng damdamin, pag-iisip, o yung pagkawalan ng malay. Kailangang tuloy-tuloy ang pag-inom ng gamot, huwag kayong magpapaliban kahit isang beses lang. Pero tuloy pa rin si Chinami sa pagkayod. Sinisiguro na lang niyang may kasama tuwing lalabas dahil hindi niya alam kung kailan magkaka-seizure. Nakikilabada na rin siya kung saan kumikita siya ng 300 piso kada laba. Pandagdag din sa pambili ng kanyang gamot. Laking pasasalamat din ni Chinami na tinutulungan siya ng kanyang biyanan sa pagpapalaki sa mga anak. Gusto ko lang makatapos yung mga... Kasi wala nga ako pamilya, malayo. Kaya hindi ko iniwan yung mga yan. Simbolo nung maliit pa. Saludo po ang GMA Kapuso Foundation sa mga ilaw ng tahanan na nagpupursiging maghanap buhay para sa kinabukasan ng anak. Kaya naman, sinurpresa natin si Chinami ng mga food packs, bulaklak, pagkain at cake. Binigyan din natin siya ng gamot sa seizure na pang-3 buwan at isang bagong bisikleta. Habemus Papam! Dahil nakailang balik sa Pilipinas ang bagong Santo Papa, ingat na ingat ngayon ang mga Pilipinong may natanggap na alaala mula sa ngayon si Pope Leo XIV. Pero hindi lang dito siya may nakasalamuhang Pinoy, kundi sa Universidad sa Amerika kung saan siya nag-aral. At nakatutok si James Agustin. Taong 2010 halos 15 taon na nakararaan ang ganapin ng Intermediate General Chapter ng Order of St. Augustine sa Pilipinas. Nagdaos noon na banal na misa sa San Agustin Church sa Intramuros, Maynila na pinangunahan ng dating Prior General Robert Francis Prevost na ngayon si Pope Leo XIV. Kuha ang mga larawan na yan ni Father Genesis Labana OSA na seminarista pa lang noon. Si Father Labana na isang Filipino Augustinian priest na ngayon ay nasa Roma at nag-aaral. Nasaksihan mismo niya ang unang tagpo ng paglabas sa balcony ng St. Peter's Basilica ng bagong talagang Santo Papa. Naiyak daw siya sa kasiyahan. Kwento ni Father Labana, Lunes nang huli niyang makita si Cardinal Prevost sa Agustinian General Curia at binati pa nga raw siya nito na makasalubong sa kusina. Noong Enero ay siya rin daw ang nag-record ng video message ni Cardinal Prevost para sa ika-40 anibersaryo ng inaugurasyon ng Agustinian Province of Santo Niño de Cebu. Nakita kami sa likod ng kitchen namin, nagkasalubong kami. Ako papasok, siya papalabas. Yung moment na yun, sabi niya sa akin, it was in English. Oh, Genesis, how are you? Na-surprise ako kasi he remembered my name. Yun, I never expected that with that very short encounter with him. Isa pang Filipino Agustinian priest ang may close encounter sa Santo Papa. Kuha ang mga larawang yan noong unang linggo ng Abril sa Roma. Kwento ni Father Jonas Mijares OSA, nagkasabay sila noon mananghalian ni Cardinal Prevost. Very good, very approachable, meant few words, but he speaks with precision talaga, with calmness, Yes. with composure. But again, he speaks when you talk to him or with him, right there and then it's straight to the point. Nang dumalaw naman sinuoy Father Robert Prevost sa Kolehiyo San Agustin sa Binyan, Laguna, may binigyan siya ng Certificate of Affiliation sa Agustinian Order at medalya. Ito po yung firma ni Pope. When I heard his name, gusto ko una kong pinuntahan yung cabinet ko kung saan ito nakatago. Buhay pa mga pulpito at upuan na ginamit ni Father Prevost nung bumisita siya noong 2010. Ito din po yung pulpito kung saan ay gumawa ng sermon o nagsermon yung aming Prior General na si Father Prevost na ngayon ay si Pope Leo XIV. Dito po siya nag-preside ng concluding Mass
Si Father Prevost din ang nagbendisyon sa kumbento ng Santo Niño de Cebu Parish sa Talisay City sa Cebu. Mahigit batasan si Prevost. Kanang mutagad ay. Matagad yun siya. Matagad yun siya. Mahigit siya kinaiya. Makakita gani mo. Ano ang gidensya? Oh, mo nag-smile. Ganito rin ang pagkilala sa kanya na nakasama niya nung nag-aaral pa ito sa Villanova University sa Pennsylvania, USA. He would remember your name. Maalaala yung pangalan mo. And hindi lang basta bumabati siya. He would call you by your name. Et Spiritus Sancti. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nakapanlulumo ang sinapit ng isang pawikan sa Bohol. Ang shell kasi nito, binutas. At ang kawawang pawikan, itinali pa. Sa mga larawang ito na pinost sa Facebook page ng isang resort sa Anda, Bohol, makikita ang kalunos-lunos sa sinapit ng isang pawikan. Ang pawikan na isang endangered na green sea turtle, wala ng buhay nang madiskubre. Nakapuluputin daw ito sa isang tali. A very sad story today. We found a tight dead turtle underwater. At ang malala pa, sadya pa raw na binutas ang shell nito. We were horrified to find that a hole had been drilled into the turtle shell through which a rope was tied. It's unimaginable that anyone could inflict such cruelty on such a magnificent creature. Ang insidenteng ito, tahasang kinondena ng One Pawikan Initiative, isang grupo na nakatuon sa pangangalaga, proteksyon at konserbasyon ng mga pawikan sa Pilipinas. Ituturing po natin siyang cruelty kasi po ito po ay labag sa pamumuhay ng pawikan. Hindi po ito maganda at nakakaapekto sa natural biology ng mga pawikan. Ang pagbutas ng shell ng pawikan, paglabag sa Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Pwede pong makulong ng hanggang 12 taon at magmulta ng hanggang 1 milyong piso. Kaya panawagan ng grupo. Dapat po ang mga otoridad, kagaya po ng DNR, Department of Tourism, ay manguna po sa pagsasagawa ng investigasyon. Mahalaga po na may investigahan to, lalo na po sa local government unit, kasi po kapag hindi pagpapatuloy po ang ganitong gawain. We strongly condemn po yung ganun na activity, sir, kasi nga we have a very strong implementation of our coastal resource management. Naghihintay po kami ng update from DENR since we cannot trace po, sir, kung sino po talagang may gawa nun. Ang mga shell ng pawikan hindi dapat sinisira. May napakahalaga kasi itong papel sa kanilang kaligtasan at kabuuang pisikal na struktura. Kuya Kim, ano na? Ito po ang aking alagang pagong, isa siyang sulcata tortoise. Nasa mga 20 years na po sa akin to. Ito po ang third largest tortoise sa buong mundo. Gaya ng mga green sea turtles, meron din silang shell. Carapace ang tawag sa taas na bahagi ng shell at plastro naman ang tawag sa ilalim. Ang matigas nilang shell, pamprotekta nila laban sa mga predator. Sumusuporta din ito sa kanilang katawan. Bahagi kasi ito ng kanilang skeletal system. At nakakatulong para ma-regulate ang kanilang body temperature. Alam niyo ba, ang kanilang shell, meron po itong mga nerves. May pakiramdam ito pag hinahawakan natin at nakakaramdam sila ng sakit dito po sa kanilang shell. Huwag na huwag nating sisirain, sulatan, pinturahan at gawing dekorasyon ang mga ito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.